Nagtanong si Ye Junlin ng walang bahid ng pag-aalala, labis ba ang kahilingang ito? Magaan ang kanyang tinig, ngunit sa pandinig ng matandang ancestor ng pamilya Xui ay tila isang malaking martilyo ang bumagsak sa kanyang likod. Puno ng pagtataka ang kanyang isipan. Ano ba ang nagawa kong mali para utusan akong maglunsad ng massacre sa buong angkan ng pamilya Xui na nakakalat sa ilang kumpol ng mga isla? Milyon-milyon ang populasyon nila. Ngayon ay sinasabi nilang kailangan kong katayin ang buong pamilya, mula sa mga apo hanggang sa mga ninuno. Sa totoo lang, hindi pa naimbento ang bangungot na may ganitong kabaliwan. Nakakainis isipin. Namumutla ang mukha ni matandang ancestor Xui, at ang kanyang bibig ay umasim na parang isang kalamyas na natapakan. Yexuxian, maawa ka sa akin. Marami sa kanila ang hindi pa nakakatikim ng agahan. Agad namang nagbanta si Ye Junlin, nakakunot ang noo at dilat ang mga mata. Nawalan lang ng ilang buhay ang mga tao ninyo, samantalang nawalan ng kapatid ang aking disipulo. Huwag mo akong kausapin ng may katuwiran dahil marami akong alas. Natigilan ang matandang ancestor ng pamilya Xui, nakakaramdam ng kakaiba, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita dahil alam niyang bubugbugin siya. Sumulyap si Ye Junlin at sinabi, huwag ka nang sumimangot. Kahit kakaakyat mo pa lang sa pagiging suksyan, mabubuhay ka pa ng daan-daang libong taon. Maghanap ka ng ibang asawa, magkaanak, at itayo muli ang iyong pamilya. Panalo ka pa rin, hindi ba? Gusto nang sumigaw ng matandang ancestor Xui, ang ulo mo, ngunit mga umbol lang ang lumabas sa kanyang bibig, tulad ng isang pusang naipit ang buntot. Ang kanyang puso ay tila nilalapnos at nilalagyan ng asin at sili. Patawarin mo ako, Yexuxian. Hindi ko kaya. Kaya kong magyabang, pero paano ko papatayin ang aking sariling pamilya? Nag-isip sandali si Ye Junlin at sa huli ay bumuntong hininga. Sige, magiging mapagbigay ako. Palalampasin ko ang lahat basta ikaw mismo ang magpaparusa sa pinuno. Nang marinig ito, napatalon si Xu Jiesu at Sui Tianyi, sumisigaw sa kanilang mga isipan. Ano? Papatayin lang ang pinuno. Sa kabilang banda, nang marinig ito ng matandang ancestor ng pamilya Xui, lumiwanag ang kanyang mga mata at paulit-ulit siyang nagpasalamat. Salamat, Yexuxian, sa iyong dakilang kabaitan at awa. Ikaw ay isang mabuting guro na nagliligtas sa buong pamilya. Ngunit sa kanyang isipan ay nagtatatalon din siya. Imbes na lipulin ang buong angkan, kailangan ko lang patayin ng ilang tao. Napakadali. Nang walang pag-aalinlangan, tumingin si matandang ancestor Xui kay Xu Jiesu na pinirmahan na ang kanyang death warrant. Nang makita ng pinuno ng pamilya Xui na nakatingin sa kanya ang matandang ancestor, namutla ang kanyang mukha at nanghina ang kanyang mga binti. Matandang ancestor, ako. Hindi pa siya tapos magsalita nang sampalin siya ng matandang ancestor Xui gamit ang kanyang kapangyarihan, kasabay ng salitang imamatay. Tapos na ang buhay ng isang tao. Nakabalik na ang pinuno ng pamilya Xui sa kanyang mga ninuno. Bago pa man dumaloy ang dugo, naging abo na ito. Gusto nang sumabog ang puso ng buong angkan ng pamilya Xui na nanonood. Ang bibig ng pinuno ng pamilya Luo ay nakatago sa kanyang pantalon dahil sa sobrang panginginig. Si Xui Tianyi ay nawalan ng signal sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay sumigaw ng buong lakas. Ama! Siya ay nabigla, pula ang mukha at dilat ang mga mata, na tinatanong ang matandang ancestor ng pamilya Xui na may mabigat na tono ng sama ng loob. Matandang ancestor, bakit mo ginawa yon? Nasasaktan din ang puso ng matandang ancestor ng pamilya Xui, ngunit kailangan pa rin niyang ngumiti at magpakumbaba. Yexuxian, ayos na ba ngayon? Tapos ko na, may mali pa ba? Madilim ang mukha ni Ye Junlin at ang kanyang boses ay mabigat. Ayos ang alin? Baliw ka ba? Sinabi kong patayin ang pinuno. Sino ang nagsabi sa iyo na patayin ang kanyang ama? Ang utak mo ba ay mushroom? Kung hindi kayang turuan ng ama ang kanyang anak, hindi ba pananagutan iyon ng ama? 3 segundo siyang nag-isip para maunawaan ang pangangatwirang ito, at pagkatapos ay kumaway na parang may sakit sa ulo.
CJ. Patayin mo na rin ang anak niya para hindi na ako mahirapan. Agad na tumanggap ng utos ang matandang ancestor Xui at pinatay ang anak. Sumisigaw si Xui Tianyi nang biglang makaramdam ng pressure na parang bundok na bumagsak sa kanya. Sumisiklab ang kanyang mga buto, nasusunog ang kanyang mga internal organ, at ang kanyang mukha ay namula at nagkulay ube. Halos lumabas ang kanyang mga mata dahil sa matinding takot habang sumisigaw siya sa matandang ancestor. Matandang ancestor, huwag! Sumigaw ang matandang ancestor Xui nang may sama ng loob, napakatanga mo kaya gusto kong patayin ang buong angkan. Ngayon ay pinatawad na kita, hindi ka pa ba nakontento? Pagkatapos niyang sabihin yon, dinurob niya si Xui Tianyi. Hindi na nakapagsalita si Xui Tianyi. Ang kanyang buong katawan ay sumabog. Tulad ng isang firecracker, at ang isang tumpok ng buto at dugo ay kumalat sa hangin tulad ng pulbos ng milk tea na hinalo. Tumango si Ye Junlin at sinabing, sige, kalimutan na ang nangyari. Hindi ako nagtatanim ng galit. Natuwa ang matandang ancestor Xui at nagpasalamat ng paulit-ulit. Nagpapasalamat ako sa ngalan ng lahat ng mga Xui sa 3 henerasyon, mula sa aming mga ninuno hanggang sa aming mga apo na bagong silang, sa iyong kabaitan at awa. Pagkatapos niyang sabihin yon, may tumawa ng malakas na parang baliw. Ha ha ha! Walang iba kundi si Liu Ji na naglalabas ng kanyang mga emosyon. Kapatid, nakita mo ba? Sa wakas ay nagdusa na ang demonyong iyon. Tama lang iyon sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumawa at umiyak siya, tumutulo ang kanyang mga luha na parang ulan sa Hulyo. Bago pa man niya napunasan ang kanyang mga luha, lumitaw si Ye Junlin sa kanyang harapan at mahinang nagtanong, Liu Ji, nabayaran na ang iyong paghihiganti. Gusto mo bang sumama sa akin para magsanay at maging disipulo ko? Sa harap ng libu-libong peres ng mga mata na naguguluhan, lumuhod si Liu Ji at nanumpa. Ako, si Liu Ji, ay handang sumunod sa iyo at matuto. Ang katawan at buhay ko ay sa iyo. Maaari mong gawin sa akin ang anumang gusto mo. Kung sasabihin mong tumalon ako sa hukay, tatanungin ko lang kung paano tumalon ng maganda. Kung susuwain ko ang aking guro, ang tao, at ang buong mundo, hayaan akong tamaan ng kidlat at mamatay ng walang libingan. Disipulo Liu Ji, nagpupugay sa aking guro. Nang makita niya si Liu Ji na yumuyuko, ngumiti si Ye Junlin. Lanan, CJ. Sa sandaling iyon, tumunog ang boses ng sistema sa isipan ni Ye Junlin. Ding! Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng misyon. Gantimpala, isang libreng pakete ng kasanayan, Domineering Battle Saint Fist, na kayang sumuntok at wasakin ang nakaraan. Ding! Natukoy na ang disipulo ay may potensyal. Libreng pag-upgrade ng buong pakete ng martial arts. Dagdag pa, Chaotic Heaven Blade Technique. Ding! Dagdag pa, isang Qian Yuan Burning Blood Pill para pasabugin ang bloodline at buksan ang demonic power. Ngunit medyo mapanganib. Ang iyong kapalaran ang magiging kapalit pagkatapos gamitin ang pill. Demonic bloodline, pagkatapos magkaroon ng bloodline, ikaw ay lalaban na parang nasasapian. Ang iyong lakas ay tataas na parang nag-iniksyon ng dope. Ngunit ang iyong mga nerbiyos ay mapuputol at ang iyong kaluluwa ay mawawala. Kung mamalasin ka, mawawalan ka ng kontrol at hindi mo malalaman kung sino ang iyong kaibigan o kaaway. Lilipulin mo ang lahat hanggang sa mamatay ka. Sa kabutihang palad, kapag nabubuhay ka, ikaw ay isang alamat. Kapag namatay ka, ikaw ay isang alamat pa rin. Kumulot ang noo ni Ye Junlin at sumulyap kay Liu Ji. Oh, napakaswerte. Kaya pala palaging nagagalit si Liu Ji at gustong bugbugin ang lahat. Hindi dahil sa nagpapakatanga siya, kundi dahil may demonic bloodline siya. Sa madaling salita, nababaliw siya paminsan-minsan. Masaya makipaglaro sa isang taong medyo baliw. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at tinuro ang hangin na parang nagdodrawing. Liu Ji, pakinggan mo ako. Tuturuan kita ng isang set ng blade technique na hindi mo mabibili kahit saan. Natuwa at nalungkot si Liu Ji nang marinig ito.
Nagsanay na ako ng blade technique dati. Ang Supreme Stage Blade Technique ay pamana mula sa isang nakaraang eksperto sa Great Vehicle Stage. Mukhang kahanga-hanga. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang bagong guro na nagtuturo lang ng mga kamao at paa. Hindi ko siya nakitang humawak ng blade. Pero sige na, tatanggapin ko ang ibibigay ng aking guro. Baka may magamit ako sa labanan. Disipulo Liwuji, maraming salamat sa iyong guro. Kung may sinuman noon na nagsabing wala akong silbi, gusto kong bugbugin sila gamit ang Millennium Blade Technique na ito. Ngunit hindi ganoon kasimple ang buhay. Nang matapos niyang isipin yon, biglang lumitaw ang isang ginintuang scroll sa kanyang kaisipan na naglalaman ng Chaotic Heaven Blade Technique. Naglabas ito ng isang uri ng aura na hindi nakatali at hindi sumusunod sa mga panuntunan. Maglakas loob kang humarang sa akin, maglakas loob kang hiwain ako. Sinipsip niya ito ng napakabilis kaya siya mismo ay nagulat. Ano ito? Anong uri ng blade technique ito? At pagkatapos, sa loob lang ng ilang segundo, lumitaw ang isang buong koleksyon ng maliliit na figura na gumagaya sa mga galaw at kilos na mukhang astig. Ang kanyang puso ay tumibok ng walang humpay. Sa kanya, ang blade technique ay ang kanyang buhay, at mas malakas ito kaysa sa kanyang buhay. Ngunit bago pa man siya makapagdiwang ng matagal, bigla siyang umubo at dumura ng dugo na pula na parang molasses. Bumaba ng husto ang kanyang kulay at ang kanyang balat ay naging maputla na parang lugaw. Naku, napakasama! Nagsugal ako ng malaki kanina at gumamit ng lihim na pamamaraan nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Malapit na akong bumalik sa aking mga ninuno. Kaya't napaluha siyang bumaling kay Ye Junlin. Guro, mukhang hindi na ako makapagpapatuloy. Nabigo kita. Ngunit sino si Ye Junlin? Siya ay isang taong kailangang pigilan ang paghinga ng langit tuwing siya ay lilitaw. Kaya't hindi siya tumugon sa pagdaing, ngunit bahagyang ngumiti. Tumahimik ka sa iyong kasamaang palad. Lunukin mo ito at pag-usapan natin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inilabas niya ang isang tableta. Nanginginig na kinuha ni Liwuji ang tableta at nagtanong, Guro, talagang papakain mo sa akin ito? Sa harap niya ay hindi isang kumikinang na kayamanan, ngunit isang itim at baluktot na bagay na amoy tulad ng tubig kanal na hindi natuyo sa loob ng 2 tag-ulan. Ang kanyang puso ay sumisigaw din, hindi ako bulete, kailangan ko bang lunukin ito? Kung hindi lang dahil personal itong ibinigay ni Ye Junlin, itatapon ko na ito sa lupa at tatapakan ito. Hindi rin mas maganda si Ye Junlin. Kumunot ang kanyang noo at tumalikod. System, binibiro mo ba ako? Ano ito na mag-a-activate ng bloodline? Nagbebenta ka ba ng mga peking produkto? Agad na tumunog ang isang tono ng isang batang babae sa kanyang isipan. Muli na namang nagdududa ang host sa kakayahan ng system. Ang system ay napakalungkot. Halos sumabog ang utak ni Ye Junlin nang marinig niya yon. Sige, maniniwala ako sa iyo ng isang beses pa. Kung mahulog ako sa bitag muli, sisirain ko ang system. Pagkatapos ay bumaling siya kay Liwuji at paalalang sinabi, ano ang sinabi mo kanina tungkol sa panunumpa ng katapatan? Kung nakita mo na may kaunting amoy, tumakbo ka na. Agad na nakaramdam ng pagkabalisa si Liwuji. Kasalanan ko, guro. Kahit na ito talaga yon, lulunukin ko pa rin ito. Lunukin ko na lang ang kahihiyan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, naggangalit ng mga ngipin, at inilagay ang itim na tableta sa kanyang bibig. Nanginig si Liwuji, hindi dahil sa ginaw kundi dahil sa tumataas na temperatura ng enerhiyang nagmumula sa pil. Ang balat ni Liwuji ay namula, nag-init, at gumapang sa pagkapula, lalong umakyat pa ng mas mataas ang presyon. Mas mabilis na sumibol ang mga ugat tulad ng mga lansangan sa mga mapa. Mabilis na gumaling ang mga sugat, hanggang sa halos hindi na malaman ng katawan ni Liwuji kung ano ang nangyayari. Pumula ang mga mata ni Liwuji, at ang bibig ni Liwuji ay biglang nagsimulang bumula. Sa nakitang iyon, nagpanik na naman ang mga taong nasa paligid, dahil alam nilang hindi ito makakabuti, at bago pa ito maging masyadong delikado,
tumakbo na sila para sa kanilang buhay. Hindi nila kayang panoorin at maging isang twisted. Ano ba yan? Sinong nagpakain ng demon kay Liwuji? Mula dito ay tila may sinisipsip na enerhiya at marami pang masasaklap na nagtatakda ng enerhiyang iyon. Itinaas ni Ye Junlin ang kilay at hinimas ang kanyang baba habang tumatango. Ang bloodline ay na-activate na. Sige, magdusa ka muna. Pagkatapos nito, aangat ka ng isang antas. Huwag mo lang hayaang mabaliw ka. Hindi pa ako humihingi ng permiso para ipadala ka sa isang mental hospital. Sa parehong oras, tumunog ang boses ng sistem sa kanyang ulo. Ding! Tama yon, ngunit pansamantala, ito ay medyo overdone. Kasalukuyan siyang nasa isang hindi mapigil na estado ng pagkabaliw. Mas malakas na puwersa lamang ang maaaring subpuin ito. Naiintindihan ko. Ibig sabihin, siya ay nagwawala. Sa kabilang banda, si Liwuji ay nagtatatalon sa ecstasy, sumisigaw, mamamatay kayong lahat. Sa pagkakataong ito, ganap nang nawalan ng kontrol si Liwuji. Tumalon ang kanyang cultivation level mula sa early fusion realm at wala pang 2 paghinga, umakyat na siya sa perfect. Ang mamamatay taong aura ay umabot sa kalangitan na parang papatay siya ng tao. Ang kanyang mga mata ay bumaril ng dugo at ang kanyang boses ay garalgal na parang sumisigaw siya sa loob ng 48 oras ng walang pahinga. Namutla ang mukha ng matandang ancestor ng pamilya Xu nang makita niya si Liwuji. Nanlamig ang kanyang ilong. Si Hong Chanye sa kabilang banda ay nakakaranas ng pansamantalang pagkagulo ng utak. Ano ba ang pinakain ni Ye Junlin kay Liwuji? Bakit biglang nagmetamorph ang bata mula sa isang tao tungo sa isang mabangis na hayop? Sumigaw si Liwuji na parang kulog. Hawak ang kanyang malaking talim, ibinaba niya ang isang galaw ng Chaotic Heaven Blade Technique. Hindi ito biro. Sa sandaling mailabas ang galaw, lilipad ang aura ng talim hanggang sa kalangitan. Ang bawat strike ay tila gustong hatiin ang katuwiran at puksain ang tinatawag na banal na daan. Kahit na ang mga Diyos ay kailangang tumakbo palayo. Ang mga tao sa paligid ay hindi makatayo ng matatag. Ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig at ang lahat ay umatras. Handa siyang basagin ang sinuman sa loob ng 10 milya. Kung hindi ka mag-iingat, mamamatay ka. Pinapanood ni Ye Junlin ang kanyang disipulo habang nagpapakitang gilas at nagkomento. Hindi masama. Nagiging mayabang na siya. Sa sandaling natapos niya ang pagsasalita. Ang mga mata ni Liwuji ay nagpula na parang 2 piraso ng pulang uling. Ang kanyang kamay ay humawak ng isang malaking talim at ibinaba ito ng diretsyo sa ulo ni Ye Junlin. Tumunog ang isang tikeng na ginulat ang 3 henerasyon ng mga ninuno ng mga nanonood. Ngunit gumamit si Ye Junlin ng isang daliri para palayasin siya na parang palayasin ang lamok.